So we're going to prepare now to dive. Hindi lang basta dive to, sa Sulu. Paahon na kami nang napansin ng mga kasama kong diver ang isang pawikan na nanghihina at halos di na makagalaw. May tumor yung pawikan! Kailangan namin i-akyat to dahil grabe yung mga tumor niya. Let's see what we can do. 2018 sa Haji Motamad Basilan. Dito na nila ginakata yung mga pawikan. 40 pawikan ang patay at inuuot ng abutan ng mga otoridad. Ang mga kinatay na karne ng pawikan, balak ibenta at kainin. Look at this. Ito yung parte ng island na madaming basura eh. Hindi siya makahanap because it is obstructed. Ang ganda ng Sulu, hindi lang sa kanilang kagubatan, maging sa kailaliman ng kanilang karagatan. Kaya hindi ko palalampasin na makapag-dive sa isa sa dive site dito, ang Panglima Tahil. Pero ang aming fan dive tila mauuwi sa isang emergency. Maaga pa lang, naghanda na kami para mag-dive. Perfect day to dive. Wala pang current. Nice weather. Ayon sa mga residente, kilala ang islang ito na tirahan ng mga pawikan. Kaya susubukan naming makita sila. Paglubog namin, may sumalubong agad sa akin na isang sea snake. Kahit hindi sila gaano agresibo, kailangan pa rin mag-ingat. Lalo na't meron silang kamandag. Pagkatapos ng ilang minuto, may naaninag kami. Isang papalapit na malaking pawikan. Kasunod nito ang isa pang pawikan na residente umano ng isla. Si Donatello. Pareho silang mailap. Ito ang dapat na katangian ng anumang hayop sa dagat. Paahon na kami nang biglang may napansin ang kasama kong diver. Sa malayo, mukha itong malaking bato na puno ng lumot. Pero nang linapitan namin ito, isa palang pawikan. Sa unang beses kong pag-dive sa Panglima Tahil sa Sulu, pakay naming makunan ang ganda at yaman ng kanilang karagatan. Pero sa ilalim, may bumulaga sa amin. Isang pawikan ang inakala naming patay na. Pero nang masuri, buhay pa ito at nasa critical na kondisyon. Naging critical din ang aming pagdedesisyon. Nagpasya kaming iangat at tulungan ito. Halos putol na rin ang isang flipper o palikpik ng pawikan. May tumor yung pawikan! May tumor, Kailangan namin i-akyat to dahil grabe yung mga tumor niya. And let's see what we can do. 1, 2, 3. What a dive. We didn't expect to see a turtle that needs help. I was divided kasi sometimes you have to let nature takes its course. Pero naawa ako no? Usually mga pawikan, pag hinga nila matagal silang nakaka-stay underwater. Pero ito,
Siguro 3 beses siya huminga, which is not normal for a sea turtle. Parang hirap na hirap siya mag-stay underwater. Dito ko nakita ang malasakit at pag-aalala ng aking team at mga residente sa Pawikan. Iisa ang aming pasya, ang sagiping ito. Whole team decision to bring the turtle up para ma-examine and see what we can do. We can operate on it and take out the tumor. 50-50 ang lagay ng Pawikan. Kaya sa dalampasigan na namin ito ooperahan. Dahil halos puno ng bukol ang kanyang katawan. One big tumor on the left flipper, 2, 3, and then lots of small ones. Pati sa mata meron eh. Meron siyang 15 bukol. This is my OR today. So what I'm going to do is we're gonna just do nerve blocking by using some local anesthesia. So this is just to minimize the bleeding. Unahin ko na yung malaking look at that yung neck niya. Neck of the tumor. Fibropapillomatosis ang tawag sa cauliflower-like tumor ng pawikan. Ito ay isang infection na sanhi ng herpes virus. Halos lahat ng species ng pawikan ay maaaring dapuan nito. Ang ganitong sakit ay posibleng makahawa sa iba pang mga pawikan. Kasama ko ang ilang residente ng Sulu sa paggagamot ng pawikan. Taking out first tumor. Kapal ng balat niya. Kapag hindi naagapan, pwedeng tuluyang manghina ang pawikan at mamatay. Kailangan makuha natin talaga yung mga leaching. That's a tumor, so we have to excise it completely. Okay, we're almost done with the side. Kailangan makuha natin talaga yung mga leaching. That's a tumor, so we have to excise it completely. Okay, we're almost done with the side. So, stitch up na ako. Now we're gonna work on the neck area towards the right flipper. Marunggas ang pinangalan ng mga residente sa pawikan. My last 2 stitches and we're done with Marungas. Marungas is an old name of this place. So bibigyan ko na ng antibiotics at saka pain reliever itong patient natin, ha? And in no time, ibabalik na natin siya sa dagat. Sana ma-document natin yung pag-swimming niya para siyang brand new turtle. Tagumpay ang naging operasyon ni Marungas. So inabot tayo ng 1 oras para operahan itong si Marungas. And grabe ito yung mga natanggal natin sa kanya. All this tumor we were able to take out. It's time to release Marungas. Bago pakawalan, sinuri ko muna kung may sapat siyang lakas para lumangoy. Wow, look at this. Our patient is ready to swim without all those tumors. Nice save, you know. This is a great day for all of us dahil we just came here to see the resident sea turtles. Pero ito yung nadatnan natin, nadatnan natin yung sea turtle na nangangailangan ng tulong. Nang ilagay sa tubig si Marungas, pumipiglas at mukhang nanumbalik na ang kanyang lakas. Kaya dahan-dahan naming inalalayan si Marungas pabalik ng kanyang tahanan, ang dagat.
Ngayong Enero, muling namataan si Marungas ng diver sa panglima tahil. Maliksi at nasa maayos na siyang kondisyon. Sa kada ekspedisyon na aming pinupuntahan, nasusubok ang aming kahandaan, lalo na sa mga sitwasyong hindi inaasahan. At anuman ang kalagayan ng buhay ilang na aming makaharap, handa kaming tumulong para masagip at mabawasan ang kanilang hirap. Kalmado ang dagat. Ang mga pawikan, busy sa kanilang pagkain na makikita sa corals. Ang dalawang ito, abay, mukhang may gustong pag-usapan. Hanggang ang tahimik nilang buhay, nabalot ng takot. Hinuli sila ng tao at kinain. Dito na nila ginakatay yung mga pawikan. Nagkauod na. 4 na tao ang namatay dahil sa pagkain sa kanila. Ang banta sa buhay ng mga pawikan tila lalo pang nadagdagan. Sabi ng mga residente sa Langil Island sa Basilan, marami raw pawikan. Kaya sa unang pagkakataon, susubukan naming i-dokumento ito. Gusto lang naman natin makita yung mga pawikan na nasa ilalim. Tignan natin kung mas calmer sila. Sa aming pagsisit, naging mailap ang mga pawikan. Mukhang camera shy ang mga pawikan dito. Agad siyang umalis nang makita ako. Para hindi sila magambala, gumamit kami ng drone. Ang isang ito, kampante sa pagkain ng mag-isa. Malapit din sa kanya ang isa pang malaking pawikan. Pero may nalaman ako sa sitwasyon ng mga pawikan doon. Kanila umano itong hinuhuli para kainin noon. Paniwala nila sa pawikan kung mag-itlog at kinain nila ng itlog. Wala naman yung patakaran dito, ganoon ganito. Noon. Hanggang ngayon. Ngayon. Ignorante yung mga tao dito. Nagbago na raw ang lahat ngayon. Dahil imbis na hulihin, inililigtas na nila ang mga itlog para muling makabalik sa wild. Sa batsyang ito, nakita ko ang mahigit 10 batang pawikan. Bakit niyo po kinip? Protection na rin po. Protection sa kanila? Mas maraming chances na mabubuhay sila. Although siguro hindi naman lahat, pero as majority sa kanila, mas mabubuhay sila. Like pag baby pa sila nasa Dok, parang maraming threat. Kakainin sila ng pating, kakainin sila ng mga ibon. May 1 buwan na raw ito sa pangangalaga ni Kapitana. Pinakakain ito ng isda. Green sea turtle at hawksbill turtle ang species ng pawikan na makikita sa isla. Balak naman daw nila itong ibalik sa dagat kapag medyo malaki na ang mga pawikan. Pero dahil nasa batsyang may tubig ang mga pawikan, posible umanong mawala ang natural instinct nito. Kailangan natin silang ibalik kasi otherwise hindi sila matututo na mag-survive in the wild. Like magkuha ng pagkain na sarili. Kasi nasanay sila dito na pinapakain. Yes. Feed natin. Sa ngayon, kasalukuyan po sinisira ang ginawa nilang kulungan sa mga pawikan. 2018 sa Haji Mutamad, Basilan, Dito na nila ginakatay yung mga pawikan.
40 pawikan ang patay at inuud ng abutan ng mga otoridad. Ang mga kinatay na karne ng pawikan balak ibenta at kainin. Ito, buhay pa oh. Habang mahigit 20 pawikan naman ang buhay at muling pinakawalan. Sa paglilibot ko sa isla, nakita ko ang panibagong banta sa mga pawikan. Ang mga basura sa dagat. Habang naglalakad kami dito sa beach ng Langil, napansin namin itong trucks na ito ng pawikan. Pumunta siya dito, and then bumalik siya. Bakit siya bumalik? Look at this. Ito yung parte ng island na madaming basura eh. Siguro, when it was looking for a place to dig, hindi siya makahanap because it is obstructed. Ang daming mga basura, mga kahoy na nakabara dito. Kaya siguro, isa to sa dahilan kung bakit siya bumalik at naghanap uli ng ibang areas, no? Sa muli naming pagpapalipad ng drone, isang pawikan ang aming nakita sa dagat. Sinundan namin ito hanggang sa napadpad siya sa bahagi ng dagat na maraming basura. Dinikitan niya ito at tila isa-isang tinikman. Kasama niya ang mga basura sa paglangoy. Isa lang ang pawikan sa mga lamang dagat na naninirahan kasama ang mga basura. Sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Deo Onda, isang oceanographer, ang mga basura hindi lang sa mababaw na bahagi ng dagat makikita. This is the deepest part of the Philippine Trench. We're showing a raw depth of 10,045 meters. Third deepest place on the planet. Maging sa kailaliman nito. Plastics down there is already alarming. Kasi bakit may plastic sa pinakamalalim na parte ng Pilipinas? Indikasyon ito na kung gaano kadaming plastics meron dun sa ilalim ng dagat. Mas nakakatakot daw ngayon ang mga plastic na hindi agad nakikita ng mga tao. Ito ang mga microplastics na posibleng makaapekto sa mga lamang dagat gaya ng pawikan. Yung plastics kasi, ang problema doon hindi lang yung mismong material. Sa plastics, marami nakadikit na mga maliliit na organismo at bakterya. Pwedeng yung mga bakterya na yun ay gumagawa din ng lason. O pwede kayo nagdudulot ng sakit. Nobyembre noong nakaraang taon, mahigit 30 katao ang kumain ng karne ng pawikan sa Maguindanao del Norte. 4 dito ang namatay. May nakahuli lang na residente rin. Pero buhay po yung pawikan ng nahuli, inadobo po nila. Kilonitoxicib ang sanhi ng pananakit ng tiyan at pagkamatay ng mga biktima. Isang uri ng food poison na nakukuha sa pagkain ng karne ng pawikan. Pananakit ng tiyan at lalamunan, ilan lamang ito sa sintomas ng kilonitoxicib. Bukod sa toxic, meron ding salmonella ang mga pawikan na pwede rin makaapekto sa kalusugan ng tao. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaral sa kilonitoxicib sa pawikan. Ang nakaligtas naman, kailangan pang i-monitor ng 2 buwan, lalo na't mayroon pa raw silang sintomas ng pagkalason. This 2025, isa sa magiging laman ho ng IEC ng ating opisina, yung paggawa ho ng mga localized na IEC para mas maintindihan po. Kasi karamihan sa ating mga residente, meron bang hindi pa nakapag-aral. Bago kami umalis sa isla, nagbigay kami ng educational campaign kung paano higit na mapangangalagaan ang mga pawikan sa natural nitong tirahan. Leave the marine turtles alone until she has laid all the eggs. This island is one of the most beautiful islands I have seen. Kinagabihan, inalis na sa batya at pinakawalan ang mga baby pawikan. Wish lang sa kanila na hopefully na makasurvive sila lahat. Malayo ang nilalakbay ng pawikan para mabuhay. Sa kanilang paglalakbay, marami rin silang nakakasalubong na problema. Gaya ng basura at poaching o panguhuli at pagkatay sa mga ito. Paalala rin na lahat tayo ay may pagkakaugnay. Ano man ang gawin natin sa ating kalikasan, ay posibleng bumalik din ito sa atin.
Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.